sa unang pagbasa, no, ay nakita po natin medyo sitwasyon, no, na kinalalagyan nila Saul at David, no? Kasi sabi nga po natin dito ay pareho silang pinahiran ng langis ni Samuel bilang hari ng Israel. Kaya bahagi yun na gano'n na naman yung pangamba ng Saul. Kasi sa pagtingin sila ay pinuli na mga hari, pero ito sa una sa Saul. Tsaka lang pinahiran si Hari David ng langis ni Samuel. At ang nagkahari ko sa Saul, si Samuel gusto niyang si David gusto niyang tumulong kay Saul. Bagaman dito nakikita natin na walang balak talaga si David na akalin yung trono ni Saul. Siyempre, hindi mo may alis na kasi pareho kayo may karapatan. Yung ninyo, may mga pagkakataon na may mga hari na pinapamatay niya yung kanyang mga kapatid dahil sa ayaw niya na may makakaagaw siya sa trono ng kanilang kaharian. Marami yung mga ganong klase ng insidente doon sa mga lugar na uso yung mga hari at reyna. Kaya hindi namin may alis kung tawagin natin yung pagkapraning ni Saul na gusto niyang patayin si David. Pero bahagi ang gawa ni Jonathan ay si Jonathan ang naging tulay ni David at saka ni Saul. Pero hindi sila ang yung pinamamanig dito, si David, sabi nga ay hindi dapat saktan ni Saul, at si David din naman ay kanyang inisip na ayaw ng saktan si Saul. Bakit? Dahil yung kanyang pamatayan later on kasi bakit? Hinirang ng Diyos. Hinirang ng Diyos. Kaya hindi mo dapat saktan yan. So yung pinaka-referent point sa ay yung pagkahirang ng Diyos. Yun yung dahilan. At yun yung dahilan kung bakit sa unang pagbasa ay kanyang napakalma yung kanyang kamay laban kay David. Sa pagbasa natin, bagamat yung mga ibang pagkakataon natin gusto talagang patayin ni Saul si David. Pero yun po yung pinaka-stranding po, hinirang
hinirang ng Diyos. Bahagi o isa mo sa mga pamantayan natin bilang mga Katoliko Kristiyano natin. Isa sa mga nakalagay sa ulos natin ay huwag kang papakain. No? So, kaya napakalaga. Kahit na nga ako yung gobyerno ay hindi binibigyan ng kapangyarihan para maglaban ng kamatayan. Bakit? Hindi lamang sa tagal hinirang ng Diyos na napakalaga yung buhay ng tao. Pati rin, masamang tao yan, hindi i-restrain, gapusin, ikulong. Bahagi yun. Well, iba naman yung kapag in case of self-defense. Pero bahagi yun, na sabi nga natin yun yung pamantayan ng simbahan. Kaya din sa mga yung posisyon ng simbahan, kahit na yung panahon ng extrajudicial killing, gawa ng droga, hindi sa pagkamot pinagtatanggol natin yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngunit din yung pinakapamantayan, huwag kang papatayin. Napakahalaga yung buhay ng tao. Bahagi yun kung saan yung makita natin. So ano yung pwede gawin? Ikulong. Pagkakataon ay pakakainin ng gobyerno kung pinakulong. Bahagi yun na kung saan yung makita natin na dapat talagang pagtuunan ng pansin ang mga problema na hinaharap na lipunang ginagalawa natin. Pero hindi yun nawa yung solusyon ay patay. Kasi hindi yun ang magbibigay ng solusyon. At ikaw, maliwanag natin, naging totoo si Hari David. Kaya later on sa ilang mga yugto, lalong-lalo na sa aklat ni Samuel at ng mga hari, makita ko natin na na wala sa intensyon ni David na patayin si Saul. Kasi bakit? Hinirang yan ng Diyos. So, yun nawa yung makita ko natin. Kaya, bahagi nyo ng ating pag-igos, matutusin. Kahit na sa ibang edyo, yung alin sinasabi, huwag kang mag-isip. Kahit na mag-isip na ang tao ito ay mamatay. Sabi nga natin, iwasan din natin yung pagsusumpa. Mamatay ka na sana, na huwag natin babanggitin yun. Bahagi mo yun. Sapagkat hindi mo yun yung pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Nagpapahalaga sa biyaya ng buhay. Maaaring siguro ay mayroong masamang ginawa sa atin, pero hindi makapuputi sa atin na gano'n yung ating pag-iisip. Sapagkat hindi yun kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. Kaya nga, yun ang ipanalangin natin. Kasi kaya hindi natin tigil ang anumang uri ng sigarilyo
palitan, palitan, gantihan. So, kinakailangan matigil yun, maputol yun. At paano mapuputol yun? Kung kaisipan natin na alin, kasi ito yung utos ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Kaya, ipanalangin din natin sapagkat, sabi nga natin, kapag hindi maganda yung pamantayan ng kaisipan, kasi may mga pagkakataon din na sinasabi na may mga ideology na ba't mo papatayin niya? Ay utos ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Pwede gamitin ng Diyos natin. Bakit mo tinataya? Kasi utos ng Diyos. At mayroon nga. Mayroon ang ganong klase ng kaisipan na sa kanilang paniniwala, yun ang utos ng Diyos. Patayin ang tao nito o ang uri ng tao nito. Kaya ipanalangin natin na sana mabura yung ganong klase ng kaisipan. Bahagi yun. Pero yung tusin, yung mas mabigat na yung kasi hindi namin sakopin. Hindi kaisipang Katoliko yun. Ang kaisipang Katoliko yun, huwag kang papatay. At sabi nga natin, yun ang pag-iingatan natin. Yun ang pag-iingatan natin na naman natin. Matugunan natin. Bakit? Kasi yun ang pinag-utos ng Diyos. Maliwanag ko yun, huwag kang papatay.